Hi guys! Welcome back to my channel. If you're new to my channel, welcome. I'm also new here on YouTube. So today, ang pag-uusapan po natin ay puro tungkol sa mga aswang and aswang sightings. So meron akong hinanda dito na 5 para sa inyo, and mamaya pagkatapos ng 5, mag-share ako ng sarili kong experience with maybe an aswang. Hindi ko lang alam kung gaano katotoo nga ba talaga itong mga ikukwento ko sa inyo. Kasi these stories are not my own. They are actually stories na mga na-research ko online through articles, through videos, and isi-share ko po lahat yon sa inyong lahat today. Bago po tayo magsimula, please make sure to hit subscribe below para po mas ma-inspire ako to make more videos like this. And I also like to thank po yung lahat ng aking mga bagong subscribers and lahat po ng mga nagko-comment sa mga videos ko. Sobrang na-appreciate ko po lahat ng comments nyo, especially dun po sa inyo na mga talagang nagsishare ng sarili nilang mga experiences na medyo kakaiba, and dun po sa inyo na mga nagbe-message sa akin, nagpadala pa po ng mga links, and sila po yung mga nagre-research para po mabigyan ako ng mga ideas para sa mga next na videos ko. Thank you so much. I'm thinking of having a parang fan story Fridays. So, parang every Friday, tatry ko pong mag-upload ng video na nagdi-discuss po ako ng lahat ng mga kwento ninyo, na mga kwento po na nanggaling sa inyong mga subscribers, para rin po ma-share natin sa iba, para po may interaction tayo ng ganon. Kasi yun nga yung dahilan kung bakit ko ginawa tong channel na to, kasi mahilig lang talaga ako sa mga ganitong topics, and gusto kong ma-share din sa inyo na mga mahilig din sa mga ganito. So, simulan na natin yung kwento, and let's go. Okay, yung very first natin ay yung tinatawag nating mga shapeshifters, or mga nagtatransform sila sa iba-ibang mga hayop, parang ganon. Kasi paniniwala dito ay may mga certain na aswang na meron silang ability na maging aso, maging pusa, usually daw nagiging baboy or chicken, ganyan. Hindi ko alam kung bakit nila gusto maging chicken. Pero anyway, nagtitake sila ng form ng ganon, and sometimes nag-a-attack sila sa mga tao. So, ito pong kwento ko sa inyo ay nangyari noong 2015 sa Central Mindanao. So, ito na news siya kasi medyo marami yung naging victims nito. So, yung una, may naging victim na 4-year-old boy and isang teenager na pinasok sila sa kanilang bahay nang kiniklaim nila na itim na pusa. So, itim na pusa daw na nakapasok sa bahay nila, and eventually, inattack sila. So, kinagat sila, and nung tinry nilang habulin, bigla na lang daw itong nawala. Another story about this is isang married couple. Ito yung nasa news noong 2015, na sila ay nasa kanilang bahay, tapos bigla silang pinasok ng isang malaking aso. So, sabi nung lalaki na nandun lang sila sa bahay, nagulat sila na bigla daw may malaking aso, bigla silang inattack nung misis niya, pareho silang kinagat. Eventually, yung lalaki, nakatry siyang lumaban, and nung hinabol niya to, nawala rin, and hindi niya na to nahabol. And this is a story na sobrang pinapaniwalaan ko, kasi meron akong tito na nasa probinsya, and nagkwento na rin siya sa akin ng something similar sa ganito. Na sabi niya yung asawa kasi nung kumpare niya may sakit na, tapos nagulat daw sila na parang napansin nila bigla na lang may pusa na nakapasok doon sa loob ng bahay nila. Tapos umaaligid doon sa asawa niya na may sakit. So ang ginawa nung lalaki, kumuha siya ng payong, tapos hinampas niya yung pusa ng malakas. Nung hinapol daw niya to, kasi nakatakbo pa eh. Pagdating niya daw dun sa may bayan, nakarating siya dun, wala na daw yung pusa. Pero may nakita siyang isang matandang babae na may injury dun sa kanyang tuhod, dun sa exact kung saan niya hinampas yung pusa. Tapos parang iika-ika daw, tapos nag-try daw na parang makaalis sa kanya, pero sa kanya nakatingin. Kaya alam kagad niya na, ito yung aswang na yon. Kaya parang pinagmumura daw niya, na parang sabi niya, parang papatayin kita pag bumalik ka pa dito, ganyan. Tapos yun, kasi sabi nga nila, para daw sa mga ganito, kailangan, huwag ka magpapakita ng takot. Kailangan magpakita ka na handa kang lumaban at hindi ka takot sa kanila.
And ako din, mamaya, meron ako sarili kong story na i-share ko sa inyo right after this video. Move on muna tayo dun sa susunod. Okay, itong pangalawa naman ay tungkol sa Philippine vampire. And yes, actually, pati ako, nagulat ako kasi ngayon lang ako nakarinig ng ganito na meron din palang ganitong case dito sa Pilipinas na nangyari. So anyway, ito yung kwento ng isang buntis na nagngangalang Belen. So, nakatira yata siya sa Aklan. Tapos, ang kwento nung buntis siya, meron siyang kinikita na isang manghihilot. So, yung manghihilot, kilala naman yan sa mga probinsya na pwede silang magpaanak, ganyan, mas mura sila kaysa sa doktor. Pagka may sakit ka, pwede kang lumapit sa manghihilot, yung mga ganon. So, ang nangyari was, nung nagpunta siya sa manghihilot na to, yun yung naging talagang kausap niya. So, continuous sila nag-uusap hanggang sa manganak siya. Sa kanya siya nag-decide na magpaanak. Nung time na nanganganak na siya, nagulat na lang sila kasi ayaw nung manghihilot na kasama yung assistant niya. Meron siyang assistant na lagi niyang kasama. And sinabi niya na, hindi, wala akong assistant ngayon, umalis siya, parang bumalik na ng Manila or something like that. Siya lang mag-isa. So sabi niya, okay lang yan, parang kaya ko yan. So, nung nandun yung asawa, sabi niya doon sa asawa na, hindi, dapat ako lang yun nandito to give birth. I mean, to help give birth dun sa misis mo. So, siya yung nagpaanak and healthy baby boy yung lumabas. Nung nanganak na siya, napansin nung lalaki na parang bakit ganun mahina pa din yung asawa ko. So, sinabi naman sa kanya nung manghilot na normal yan kasi syempre kapapanganak pa lang niya. Sabi niya, bakit parang namumutla siya? Sabi nung manghilot na, hindi, normal yan kasi she lost a lot of blood during the time na nanganak siya. And nagulat yung asawa kasi napansin nga niya na dun sa mga bed sheets, napakadami daw dugo. Na parang hindi na daw normal. Pero inassure siya nung manghihilot na normal lang yon. So, ilang araw nang makalipas, ang manghihilot na to ay laging pumupunta sa bahay nila. So, yun yung nag-check para i-check niya kung okay pa ba yung nanganak, ganyan. Hanggang sa eventually, napapansin na nung asawa na bakit gano'n, parang pahina ng pahina yung kanyang asawa, and this time, pati yung baby. Eventually, one day, unfortunately, namatay na si Belen, and a few days later, namatay din yung baby. And just like that, kasi namatay sila, and the cause was blood loss. So, sabi nung doktor na nagba-blood transfusion ba siya? Ano bang ginagawa? Bakit siya naubusan ng dugo? So, nagkakutob na sila na baka nga yung manghihilot isang aswang. And hinabol nila doon sa tinitirhan niya, pero by the time na nandun sila, wala na. She disappeared without a trace. Nobody knows na kung nasaan siya ngayon. So, syempre, kung may vampires, meron din tayong tinatawag na werewolves. So, itong mga Philippine werewolves na to, hindi ko lang alam kung sila rin yung mga aswang na tinatawag nating shapeshifters. Pero, may mga sightings na kasing nangyari na nakakita sila ng matangkad daw na parang aso, pero parang tao. So, nangyari to noong 2014 sa Sibale Island. And dun daw, nung full moon, kinabukasan, nagulat sila kasi about 200 goats ang na-massacre nung gabi na yun. And wala silang narinig, wala silang idea kung paano nangyari. Pero later, may mga lumapit na nagsasabi na meron daw silang napansin nung gabi na yun. May nakita daw sila na parang matangkad, na parang aso pero parang tao, na naglalakad dun sa area na yun kung saan minassacre yung mga kambing. And yung mga kambing, nung nakita daw nila, nung inimbestigahan ng pulis, lahat sila puro parang wala na yata yung bituka and drained ng kanilang mga dugo. Kumbaga parang yung carcasses na lang nila yung iniwan dun. So, medyo nakakapagtaka kasi daw yung mga injuries nila, parang ang aso ang gumawa, parang malaking aso, and hindi mo siya, parang ang mysterious lang na
walang nakarinig na may nangyaring ganun. And imagine mo kung gaano kadami yun. 200 na kambing, tapos walang nakapansin. So, yun yung sinasabi nila na baka yun nga yung case ng Philippine werewolf. Okay, yung next natin, syempre hindi ko to pwedeng hindi isama dito, pero ito naman yung tungkol sa mga tinatawag na manananggal. So, ang manananggal, yan yung mga aswang daw na usually parang babae na may pakpak, tapos kalahati lang, putol sila, kalahati lang from the waist up, yun lang yung manananggal. And sinasabi nila na yung from the waist down nila, yun yung iniiwan nila usually sa mga forest, ganyan. Tapos pagka tapos na sila sa kung sino man yung nakain nila or what, babalik sila dun sa kalahati nila. Kaya during the day, hindi mo alam kung tao ba sila or manananggal sila sa gabi. So, nagkaroon lang ng sightings sa Aklan na naman. Na feature siya sa news na merong mga ibang residente daw na nakakita, sabay-sabay sila na nakita nila na may dalawang manananggal na lumilipad sa bubong ng mga bahay. And nung una, akala nila mga ibon to, pero nung nakita nila ng medyo mas malapitan, nakita nila na para daw mga babae na may pakpak, pero kalahati lang na lumilipad dun sa area na yon. Di ako pupunta ng Aklan. Okay, last. Ito naman ay yung tinatawag nating tik-tik. So, ang tik-tik daw ay napaniniwalaan nila na attracted sa mga buntis. Kasi ang gusto nilang kinakain ay yung mga unborn na bata, yung mga nasa tiyan pa. Ang sabi nila, tik-tik, ang pangalan nila kasi tik-tik yung sound na ginagawa nila, parang tik-tik-tik-tik, parang ganon. And usually daw, ang mga sightings ito, mga either nasa bubong sila o nasa mga puno na malapit sa bintana. And usually, yun nga, pumupunta sila dun sa mga bahay kung meron daw buntis or meron daw bagong silang na bata. So, ito pong story na to, nag-take place siya noong 1950s. So, may isang babae na 7 months pregnant and nagtatahi siya nung gabi. So, sabi niya, hindi daw siya makatulog, mga, ano na yun eh, mga magmamadaling araw na siguro, or siguro mga ano yun, mga 2-3 yan. Nagtatahi siya. Hanggang sa napansin daw niya na parang meron daw siya naririnig sa bubong, pero inisip niya na, okay, hangin lang yun. Tuloy siya sa pagtatahi niya. Tapos mamaya, yun nga, medyo narinig niya na yung sound na yun, yung tik-tik-tik-tik, gano'n. Kinakabahan na siya. Tapos habang nagtatahi siya, nagulat na lang siya kasi biglang nakita niya sa may tiyan niya, may gumagalaw na sinulid. So, parang nung una inisip niya, hindi niya pinansin nung una kasi akala niya kasama lang dahil nakakalat yung mga pangtahi niya dun eh. Pero napansin niya gumagalaw. Tapos parang papunta dun sa kanyang tiyan. So, dun na parang medyo kinabahan na siya. Naisip niya na, aswang na to, hindi na to normal. Madalian niya, kinuha yung gunting niya, tapos ginupit niya yung sinulid na yun. Tapos pagkupit niya, bigla siyang may narinig na sobrang lakas na sigaw daw sa bubong niya. Na parang sigaw daw ng creature na hindi nga daw niya ma-explain kung ano. Tapos, bigla siyang tumakbo doon sa bintana niya kasi nakita niya na doon nag-lead yung parang sinulid na yon. So, parang gumanon, tumakbo siya sa bintana, tapos sinarado na lang niya. Pagbalik niya dun sa lamesa niya kung saan siya nagtatahi and kung saan niya ginupit yung sinulid na gumagalaw, nagulat na lang siya kasi nakita niya na para siyang part ng dila ng tao. So, naging dila yung ginupit niya and parang kalahati lang ng dila. So, I don't know if it's true, pero it's one of the stories na nakikita ko usually. Kasi sabi nga nila, ang mga tik-tik daw, ang mga dila nila, kasi nipis ng sinulid, kaya sila nakaka-penetrate sa mga ceiling or sa mga pinto, sa mga puwang ng bintana. So, I don't know. Okay, time naman para dun sa akin, dun sa sarili kong story. Ito po ay nag-take place dun sa rest house namin sa Tagaytay. So, nung baby pa si Devin, usually kami pumupunta talaga doon, as in very often, talagang lagi kaming nandun.
And wala naman kaming caretaker dun sa bahay. So usually yung bahay namin nakakandado yun. Nung nandun na kami sa sala, kasama ko lang yung anak ko, yung asawa ko, baby pa si Devin noon, parang magwa 1 year old pa lang siya. Nagulat na lang kami ng asawa ko kasi bigla kaming may narinig na growl ng aso, as in medyo malakas na nakakatakot na growl. So parang, tsaka parang ganun na, mabilis eh. So, nagtinginan kaming dalawa kasi parang, alam mo yung tinginan na parang, narinig mo ba yun? Parang ganon. So, ako, dahil nga mahilig ako sa mga ganito, mahilig ako sa mga supernatural na kwento. So, medyo kinabahan na ako kaagad. And, take note ha, hapon to nangyari, hapon. So, nagulat ako, sabi ko, baka, dahil nandito tayo sa medyo, Tagaytay, medyo province, wala masyadong tao, nakutuban ko na baka iba na to. And I don't know kung ano yung pumasok sa akin, pero nag-decide ako na kung ano man to, ready akong lumaban kasi hindi ko siya hahayaan na saktan niya yung pamilya ko. Alam mo yung imbis na nakaramdam ako ng takot, ang naramdaman ko galit. So, mas nauna yung galit kaysa sa takot. So, wala akong dalang kahit ano, bigla akong lumabas sa bahay namin. Pumunta ako dun sa tabi nung bintana na yon kung saan namin narinig yung nag-growl. Yung asawa ko nga galit na galit kasi hawak-hawak niya si Devs. Sabi niya, pumasok ka dito sa loob ng bahay. Ganyan, ginagano niya ako sa bintana. Sabi ko, hindi. Di pagsilip kong ganon, may nakita akong aso dun sa tabi ng bahay namin. And take note, yung bahay namin, may bakod kami, all over, may gate kami, and yung gate nakakandado. So, paano siya nakapasok doon sa loob ng bahay namin? Nakita ko yung aso, medyo malaki siya. Ito, nasa sa inyo na kung gusto niyo maniwala, pero ako, I keep telling this story to even my friends, kasi talagang nangyari siya eh. Nagulat ako kasi ang laki niya, and nung nakita ko siya, nakakutob na ako kagad na hindi to normal na aso. Pero tinignan ko lang siya. Tapos, yun nga, dahil nga more on galit ang naramdaman ko eh. Kahit na alam ko na aswang pa siya. Yung handa na akong lumaban, kumbaga parang out of love ko para sa pamilya ko na, sige, grabe, magpatayan tayo dito kung gusto mo, hindi ako aatras. Yung naka-war mode na ako. Tapos bigla siyang tumalon dun sa bakod sa likod. Meron kaming bakod na medyo mataas ha, natalon niya yun. Tapos, dun, yung bakod, di ba hollow blocks yun? Alam niyo kung gaano kanipis yung hollow blocks. Nakatalon siya doon, nakatayo siya doon, tapos parang tinutont pa niya ako, as in nakatingin siya sa akin, tapos naglalakad siyang parang pa-side view na gano'n, nakatingin siya sa akin. Ako naman, yun ano na ako yun, na parang it's either matakot ako sa kanya, or ituloy-tuloy ko na to na, kasi paalis na siya eh. So, lalapitan ko na siya dapat. Kumbaga, dahan-dahan ako lumalapit sa kanya. Tapos, bigla siyang umalis. So, alam ko na kagad na hindi siya aso lang. Kasi, ang taas ng bakod eh. Ang taas ng bakod. Parang, hindi yung natatanong ng normal na aso. Lalo na siya na, at saka ano siya, wala siyang breed. Hindi siya, let's say, Doberman or German Shepherd. Hindi. Para siyang askal na matangkad na basta hindi siya normal na aso. So, alam ko kagad na aswang yon. Pero at the back of my head, nung tinitingnan ko siya, sinasabi ko kagad sa kanya. Parang, alam mo yun, parang tinatry ko siyang i-ESP na pagka pumunta ka pa dito, ako mismong papatay sa'yo. Yung tinatakot ko siya ng ganon sa tingin ko. Yun, tas never ko na siya nakita ulit. Kasi ngayon talaga, pag nakita ko talaga siya, handa talaga ako makipagpatayan sa kanya dahil hindi ko siya hayaan na makapasok-pasok ng ganun sa bahay namin. So, sabi nila, ganun daw yon pagka may mga aswang or may mga tinatawag na multo. Don't show them any fear kung may kasama kayo sa bahay. Yun na lang siguro yung isipin nyo. Isipin nyo yung pagmamahal nyo dun sa mga kasama nyo sa bahay nyo na hindi nyo hahayaan na may mangyari sa kanila, 'di ba? So, yun yung gamitin nyo na strength, and yun yung gamitin nyo na courage or tapang para hindi kayo matakot. Kasi ako nung time na yun, as in like 100% let go na ako na kung ano man mangyari dito, sige, pero I'm not gonna go down ng
dahil sa takot. Kung I'm gonna go down fighting. Parang ganon. So, there you have it. Those are all of the stories that I have for you guys today. Ano tingin nyo? Tingin nyo ba mga totoo sila? Yung sa akin guys, hindi ko kayo pinipilit na maniwala kayo sa akin. Pero sa akin talaga, I swear, yun talaga yung nangyari. Hanggang ngayon, hindi ko siya malimutan. So, again, thank you po sa inyong lahat. Thank you po dun sa mga nagko-comment. Pag meron pa po kayong mga gustong i-discuss, comment lang kayo na comment below. Binabasa ko po yan. And as much as possible, tinatry ko po talagang makasagot po sa inyong lahat kasi na-appreciate ko talaga yon. Tuloy natin yung Fan Story Fridays. Anong tingin nyo? Tingin nyo if i-pursue natin, tingin nyo magiging effective ba? Mas magugustuhan nyo po ba yon? Comment kayo ha, mas na-appreciate ko yung mga ganyan. And then also, don't forget to like and subscribe to this channel. If mahilig po kayo sa makeup and vlogs, I have another channel. You can also like it if you want. So, I'll see you guys again on my next video. Bye!